Magandang araw mga bata. Ngayon, ay makakapakinig na naman tayo ng panibagong kwento na kabubulutan natin ng aral. Ang pamagat ng ating kwento ngayon, ang maling akala ni Tres. Ito ang simula ang kwento. May isang tribo ng mga langgam, maliliit na langgam, na ang pangalan ng kanilang tribo ay Jersey. Ang mga Jersey ay kilala sa pagiging masipag, sa pagiging matulungin, at pagiging mapagpakumbara. Alam niyo ba? Isang kabataang Jersey na iba ang ugali. Ang pangalan niya ay Tres. Siya si Tres. Isang kabataan na nagmula sa tribo ng Jersey. Isang araw, si Tres ay kasama ng mga kabataan upang maghanap ng makakain at bilang paghahanda sa darating na tagulan. Kailangan nila mag-impok, kailangan nilang kumuha ng mga pagkain para itabi bilang paghahanda sa darating na bagyo na kanilang inaasahan. Habang sila ay naglalakbay, sila ay napadaan sa isang lugar na kung saan mayroong isang kutsarang makintab na nalaglag sa daan. So, hindi naman ito alintana ng mga kabataan. Ngunit alam niyo ba? Nung dumaan si Tres sa tapat ng kutsarang makintab, siya ay biglang lumingon. Paglingon ni Tres, nakita niya na ang kanyang sarili sa malaking langgam, isang matay puno na nakita niya bilang sumalamin doon mula sa kutsarang makintab. At ito ang pumasok sa isipan ni Tres na siya ay isang malaki, malakas at mas magaling na langgam kumpara sa mga kabataang kasama niya. Diba? Nag-iba yung kanyang pag-iisip. Ano kung anong ginawa ni Tres? Hindi na siya sumama sa mga kabataan para magandang ng pagkain. Siya ay nagpahinga at naglaro na lang ng naglaro at tumugtog ang kanyang paboritong instrumento sa musika kung magbago. Ngunit nakita siya ni Tandang Melay at sinabihan siya, Tres, bakit hindi ka sumama sa paggawa mga kabataan at maghanap ng pagkain para makapag-imbak tayo bilang paghahanda sa darating na tagulan? Alam niyo kung ano sinagot ni Tres sa kanya? Sabi ni Tres, Tandang Melay, hindi nila ako katulad kung isang malaki, malakas, at mas magaling kaysa sa kanila. Nalungkot si Tandang Melay sa kanyang narinig kay Tres. Maya-maya pa, may dumating din si Kosing. Sabi ni Kosing, Tres, hindi ka na. Sumama ka sa amin na maghanap ng mga pagkain. At sinabihan siya ni Tres. Sabi ni Tres kay Kosing, hindi ako sasama sa inyo. Hindi niyo ako katulad. Ako isang malaki, malakas, at mas magaling kaysa sa inyo. At nalungkot din si Kosing sa kanyang narinig kay Tres bilang pagkilala sa kanyang sarili na isang malaki at malakas na langgam. Ngunit yun ay maling akala ni Tres. Diba? Isang araw, napagod si Tres sa kanyang ginagawa sa buong maghapon. Siya ay nakatulog sa isang sapatos. Habang natulog si Tres, ihip ang hangin at dumating ang ulan na kanilang inaasahan. Si Tres ay tumakbo sa kanyang kuweba at pumasok sa kanyang silid. Alam niyo kung nararamdaman ni Tres? Siya ay nanghihina dahil sa gutom. Naghanap siya ng pagkain. Pero alam niyo, walang nakitang pagkain si Tres. At unti-unti nang hina at ang lambot si Tres. Dahil sa kanyang maling akala, siya ay malakas at mas malaki at mas magaling kaysa sa ibang kabataan. Habang naghihina si Tres, nakita niya ang mga kabataan na nagsasaya, mapayapan at makain dahil sila ay nag-ipon at nag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa darating na palaman. So, pinaghandaan ng mga kabataan ito ang kanilang kinabukasan. Meron silang napala. Meron silang magandang napala dahil sa kanilang kabutihang loob at paghahanda sa kanilang kinabukasan. Hindi katulad ni Tres, nakikita niya ang kanyang sarili na mas malaki at mas malakas, pero ay maling akala ni Tres. Wala siyang nakuhang pagkain, wala siyang makain, kaya siya ay tuloy-tuloy. Yan po ang ugali
katulad na katulad ni Tres. Sana bilang mga kabataan, tayo rin ay magtunda sa ating kinabukasan. Hindi katulad ni Tres, nakita niya ang kanyang sarili na inakala niya na siya ay mas magaling sa iba. Hindi tayo dapat maging mayabang. Dapat tayo maging mapagpakumbaga at sumunod tayo sa mas nakakatanda sa atin. Dahil alam nila kung ano yung mas nararapat at mas makabubuti para sa atin. Yan ang ating kwento ngayon at hanggang sa muli mga bata.